Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingera o dyan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Aki, Espiritu Santo, Amen. Ang video po na ito ay iba po sa video na inilagay ko dito kasi ito ay paniniwala sa atin plus paniniwala ng ibang tao. So, respeto po at pero kung tayo ay nagpa-practice ng spiritual at tayo ay deboto, ito ay isang information lamang po at posibleng idea doon sa mga hindi pa nakakaalam. So, huwag pong makakalimot na magdasal sa ating Panginoong Hesukristo at ang lahat po ay sabayan natin ng dasal sa mahal na Diyos, pagsisikap, at wala pong mawawala kung sasabayan din natin ito ng mga lucky charm or paniniwala natin na ito ay magbibigay ng swerte. So anyway po, wag na tayong paligoy-ligoy. Ang video po na ito ay tungkol sa tinatawag na Shiba Eye. So ito po ay ginawa po itong singsing. So singsing ko po ito. So siguro nakita ninyo ito sa ibang video ko na suot-suot ko po. So ayan, copper po ito. Copper Tapos ayan. So pero kung titingnan po ninyo, ito po yung puwit po ito ng shell na yung may iba-ibang kulay. So ayan po, alam ninyo kung ano ito, po. Ayan. So anyway po, sa pag-aaralan, share ko po sa inyo kung ano ang power or spiritual na taglay nito. Kasi napaka-importante po na at least kahit kaunti makashare din ako sa inyo. So ang tawag po dito sa shell na ito ay Shiba shell. So ito po ay sometimes tinatawag po ito na Pacific cat's eye. Pero ito yung puwit po ito ng shell. So ito po yung puwit ng shell. So ito po ay pinaniniwalaan na nakaka-open po ng third eye. So third eye po at ito ay gawa sa calcium kasi ito ay puwit po ng shell. So ito po ay shell. So yung puwit niya, so po siya nilagari. Tapos ayan, so ginawa po siyang tampok at nagina siyang yun na ang tinatawag na Shiba Eye. Po yung Shiba? So si Shiba ay pag-worship po ng ibang nasyon, kagaya po ng India, Tibet at Sri Lanka at iba pa pong mga ibang nasyon. Ito ay tinatawag na Shiba's Eye kasi po ito ay kagaya o nature's carve. So ang hitsura niya po ay parang ganon. So natin kung So, carve po ng nature na paikot na ganon, So, parang mata ni Shiba. Sa gitna po ng noo niya. So, hindi po yung mata ni Shiba, So, yung paniniwala po nila, yung third eye dito. So, yun parang ganon, po. So, ganon. Ganon, na ganon. Kaya ito tinawag na third eye. So, third eye, Shiba's eye. Kasi ito yung third eye ni Shiba daw. So, maganda po ito sa paghahanap ng kung kayo po ay nahihirapan sa paghahanap ng new path
or pag-uumpisa kung saan ano kayo yung nalalabuan, ito po ay nakakatulong sa pagkalilinaw ng isip, ano? At nag-ano po ito, nagbibigay din ito sa atin ng vision ng third eye at sa water energy or sa magic. So, nagbibigay din po ito ng vision. So, kung ano po, nag-ano tayo, nagme-meditate or kahit po naglalakad tayo, tapos may paparating po na na message or kailangan mong halimbawa yung tao, iniisip ka, na bigla na lang pumasok sa iyo. So, nag-i-enhance po ito, So, napapadali po yung pag-communicate, yung ganun po. So, at ito din po ay pinaniniwalaan din po na pinatatalas ang iyong intuition. So, yung pakiramdam mo na yung tinatawag natin, yung guts feeling ba? So, yun ang tawag noon, yung intuition natin, pinapatalas din po. So, alam natin ang surrounding natin kung ano ang nangyayari. So, ito din po ay gamit na bato para sa wisdom. So, yung sa kaalaman, malalaman din po natin ang mabuti at masama na intensyon ng isang tao. Kasi, nag-sharp yung pakiramdam natin. So, and then, ito po ay pinaniniwalaan na kung hawak ito sa north, halimbawa po, nasa north ako, north na parte ng bahay, sa bahay ko po, nasa north ako, pinaniniwalaan po ito na kung hawak ito sa north area ng may-ari ng bahay nila, ito ay tutulong kung papaano malalaman ang nakaraan. Yung past life po natin, yung tinatawag na past life regression, pwede natin gamitin ito. At malalaman din po ang magandang career path, kung ano ang iisipin mo. So, nagkakaroon ka ng idea. So, napapagaan po ang pagdesisyon, So, kaya sinisiguro nito ang magandang buhay. At sinasabi din po na magandang gamit ito sa protection po, kasi kapag kapag may papalapit na danger or yung mga nagwi-wish sa iyo ng masama, ito mismo ay tumutulong na para i-kick out niya, So, nagtutulong po ito na para doon sa mga masamang intention sa iyo. Maganda po ito dahil nakakatulong na maging matalas ang iyong pakiramdam. So, halimbawa, yun nga pong intuition or yung sa kapaligiran mo na tatalas po, ito ay pinaniniwalaan din na destroyer at transformer. So, halimbawa po, kaya maganda ito po na gamit kung ikaw ay nakakaranas ng sobrang paghihirap or kamalasan sa buhay. Ito ay mabago. Ang buhay mo ay tinutulungan ito na mabago patungo sa ganda or sa maganda. Ito rin ay nagdadala ng fertility sa harvest. Kung ikaw naman po ay magtatanim, magdadala din daw po ito ng magandang harvest at maganda rin sa pamilya. And then, ang kasi ito ay yung napakagandang bato, kaya napakainam po na bahagi ito ng inyong core ng ating collection, So, dyan po sa Pilipinas, marami nito sa tabing dagat, kaya po yung respect po ang pagkukuha, very respectful po kasi gagamitin sa spiritual o kahit hindi naman po, kahit pan-display lang, ganon. So, very maswerte tayo kasi marami dyan sa Pilipinas. So, ito rin po ay nagdadala ng magandang swerte again, at nag-i-enhance ng psychic abilities, intuition, extrasensory perception. So, yung extrasensory perception po ay yung nagsisend ka ng message, tapos nare-receive mo yung message, na lalaman mo yung ganun po, So,
Tapos po yung mental imagery po, yung ano yung nakikita mo ang ano yung bang parang picture na nakikita mo, yung nare-receive mo na message, parang na ano siya yung na nakikita mo yung picture niya ano, halimbawa yung tao, nakikita mo yung mukha niya, ano, yung gupong ganon, tapos yung sa concentration. So, maganda po ito talaga. Talagang maganda ito na daladala or isa sa collection ninyo. Ano, nagagamit din po ito sa pag-intindi ng mga panaginip. At ang masasamang panaginip po ay hindi nito hinahayaan na maging totoo. So, kumbaga sa ano, finifilter niya yung masamang panaginip, ayaw, wag, parang ganun po, ano. So, at ang bato po na ito ay sinasabi na key symbol ng metaphysical world po, ano, or spiritual world. Ito po ay yung terminology of alchemy, nagsisimbolo ng perfection po, enlightenment and heavenly bliss. So maganda po talaga ito. Pinaniniwalaan din na ang katawan po ng may-ari, halimbawa po ako paniniwala po, ano, not necessarily na natutoo, pero yung paniniwala kung naniniwala po kayo, tulad po sa akin, naniniwala ako, kaya meron ako nito, kasi wala naman pong mawawala kung maniwala ako, di ba? So, kung yung pinaniniwalaan din po na ang katawan ng may-ari ay nagiging enlightened or enlightenment dahil sa kakayahan nitong enerhiya, kaya maganda po ito doon sa mga mortal na nagpa-practice, tapos yun po yung sinasabing immortal na bahagi na immortal, yun po yung may mga ano tayo, yung may mga friends tayo, may mga gabay tayo na taong hindi nakikita, kasi sila po almost immortal sila. Ano po? Kasi ibang usapan din naman po 'yun. So, kaya ito po ay maganda kung meron kayong kaibigan na mga hindi nakikita, maganda po ito. So, maganda ito sa ano, immortal path, tapos sa divinity po, and all with respect sa lahat po nating sinabi, ang the best po ay magdadala ng good luck, prosperity sa ano mang sa sino mang may ari ng ganito. Kaya kahit po makapulot kayo sa tabi ng dagat, kahit po hindi na anuhin, hindi na ikat ng ganito, ano po kasi ito kinat kasi para maging singsing, ano, marigyan tapo. Kahit yun po ilagay lang ninyo doon sa tabi ng una ninyo ay ng higaan or sa display po, ano, or sa altar. Napakaganda po ang dala nito. Let me know po kung ano ang experience ninyo, kung meron kayo nito. Let me know. Bye po.